Hi guys, my name is Rico Cisneros and I'm reporting the justice and fairness. So what is justice and fairness? Yung sa justice muna tayo. Ano nga ba sa Tagalog yung justice? Yung justice is katarungan. Means it's about moral correctness in action and judgment. It ensure everyone na get what they deserve, emphasizing fairness and ethics and moral rightness. Sa fairness naman, fairness means being impartial, just, and equal. It's involved treating everyone qualities without bias, providing equal and opportunities, and avoiding unfair discrimination. So, dito magbigay ako ng example na sitwasyon. As yung example ng scenario is programa ng scholarship ng barangay. Ang barangay kasi sa atin is nagbibigay din ng mga o nag-aalok ng mga isang programang ng scholarship para sa mga kabataan na yung kabataan na mahirap pero mataas yung mga grado nila. Is dito is limitado lang yung slot ng barangay sa scholarship dahil marami ding mga estudyante na nag-a-apply. So bali pili lang to sa kanila. Sa hustisya doon is ang punong barangay o mga konselar ng barangay ay nagtatag ng malinaw at transparent na pamantayan para sa pagpili ng mga estudyante o sino makakatanggap ng scholarship. Lahat yun is dadaan sa screening. Babasahin yung kanilang mga papel, mga printed na mga requirements na pinost ng barangay para malaman kung kwalipikado ba to sila sa pagkuha ng kwalipikado ba sila sa scholarship na binibigay ng barangay. Dito kasi sa pagiging patas lang ng barangay is tinitiyak ng barangay na lahat ng nag-apply is karapat-dapat lahat ng mga nag-apply na estudyante is karapat-dapat sa scholarship na ito. Kasi hindi kasi dapat bias lang kasi dito is kasi merong iba na may malakas ka sa loob. Kahit yung pamilya naman is hindi naman siya na mahirap, hindi nahihirapan sa buhay. Professional naman yung mama at papa niya. Pero nakakapasok sila sa scholarship. Meron kasi ganyan. So, dito is bawat estudyante is dumadaan talaga sa screening. Tinatanong kung anong trabaho ng kanilang mga magulang. And yung yung requirements na titingnan nila. Di naman madali, ginagawa naman nila madali yung proseso ng mga form ng application at nagbibigay na ito ng tulong sa nangangailangan, lalo na sa mga mahirap at maliit lang kita, like mga nagbebenta ng isda, then mga simple lang na tao na sakto lang kita sa kanilang pang-araw-araw. Is kung ang isang estudyante naman ay may kabansanan o nagmula sa isang liblib na lugar, like naman sa bundok, limitado lang pag-access ng mga pagkukunan ng mga like sa bundok. Malayo pa talaga, magbawa pa talaga sila dito sa barangay. Magbili ng mga kwan na mahirap talaga yun kasi like wala silang service, ganun. Tapos nag-aaral sila, tapos maliit lang yung kita nila.
is importante talaga sa kanila yung scholarship. Na kaya bawat proseso is tinitingnan talaga nila para lahat ito ay makuha and patas. Lahat yung nakuha nila na estudyante is mahirap at mataas din yung grado nila. Yung karapat-dapat lang na dapat makuha. Yung dapat dahil yung kinalabasan, kung yung programa ng scholarship ay parehong makatarungan at patas ituturing na komunidad na bilang isang mahalagang nagpapataguyod ng patas at pantay-pantay na proseso, ang nasisiguro ito na yung mga estudyante is makakuha ng scholarship. Hindi naman sila bawat sample mo. Hindi naman lahat naman yun is naka-record. Is depende sa klase ng scholarship na ibibigay ng barangay. Pwede din niya siguro sa elementary to high school, tapos yung iba din high school, college to college hanggang makapatapos. Pero dapat yung grado nila is pantay. Ang justice yung justice doon is nagbibigay ng scholarship yung punong barangay sa mga taong nahihirapan, maliit ang kita, at para lang sa mga deserving na estudyante na mataas yung grado, na porsigido na pumasok sa eskwelahan. Yung fairness doon is yung fairness doon is dapat yung makakapasok na scholarship na estudyante is lahat yun sila is mahirap at meron talagang yung hindi konti lang yung kita yung pamilya nila, like mga magsasaka tapos malayo pa yung bahay nila. Yun. Then kahit ako dumaan din ako diyan sa mga iba't ibang scholarship. Kaya naka-experience din ako ng unbiased. Kasi ilang beses na akong nag-apply sa scholarship Then ngayon, fourth year ngayon pa lang ako natanggap. Kasi yung iba is nakapasok sila dahil merong backer sa loob ng ano. Alam niyo na. Kaya mahirap talaga pag wala kang kilala din sa loob. Yun ang unbiased. Pero dapat kasi ngayon dapat sila magiging bias kasi meron kasi mga estudyante na mahirap at sakto lang yung kita ng kanilang mga magulang. Like ako, nahihirapan din ako sa pera. Kaya hindi ko talaga makapasok sa scholarship. Yung problema na lang is yung pamahalaan, yung sino yung nasa loob is unbiased. Pinipili lang nila yung kilala nila. Pero sana matigil maging fairness din sila. Kasi marami din estudyante nakangailangan ng scholarship. Kaya para makapagtapos sila ng pag-aaral. Mahirap din kasi yung umasa ka lang sa pangulang mo. Pwede ka naman magtrabaho. Then trabaho ka like working student, kaso parang pinapatay mo din yung sarili mo. Depende din sa scholarship. Marami din ako naka-encounter ng mga tao, like mga classmates ko. Working student sila sa gabi, tapos pag umaga natutulog sa klase. Dahil kailangan nilang pera kasi mahirap lang sila. Kaya nag-apply sila ng scholarship kasi hindi sila nakakuha. Dahil yun na nga, bias. Pinipili lang nila yung mga kilala nila. Yun lang po. Thank you. Number 1. Ito ang tinatawag human rights. Ang human rights ay tinatawag nila
nasyonalidad sa mga estitat ng wika ng religion na anuman katayuan na pangunahing karapatan ng pangtao. Pangalawa, ang karapatan civil, ito ang tinatawag nila ay civil rights. Ang civil rights ay tinatawag nila karapatan na pagpoprotekta sa mga individual na mula sa diskriminasyon sa pag-iiyak na pantay na pagtrato sa ilalim ng batas. Ang atlo, economic justice. Ito ang tinatawag nila ay napatutuo sa panika na sa batas ay pantay, pamahagi ng kayamanan sa pagilitan ng ekonomiya. Ang apat ay political justice. Ang political justice ay ito ang tinatawag ay ang pagtitiyak ang lahat ng mamamayan ay kapantay sa success na kapangyarihan ng pampolitika sa prosesong paggawa ng disenyo. Ito ang sa story ng contemporaryong ilusan sa kabilang pagtuon ang karapatan ng LGBT sa katarungan, sa kapaligiran, ang karapatan mula tao, kapansanan, sa panitikang na hindi magkakapantay-pantay sa uri ng tao. Kailangan po natin pangalagaan or ng palikasan sa mga tao. Restorative justice. Ang restorative justice ay ito ang pinakalalaman sa batas na pangalaan o pag-uunan o oportunidad. Ang kalima ay ito ang tinatawag na procedural justice. Nakatuon sa iting atas sa proseso ng paggawa ng disenyo. Ito ang tinatawag na restorative justice. Ang restorative justice, ito ang pinaka-pilitan ng tiil sa pag-ayos sa pinsala ng panumbalik at relasyon na panalitan ng dialogo at pagkakasundo. Legislative action. Ang legislative action ay tinatawag na sa mga patakaran ng disenyo sa upang matutunan ang nakaaraan sa lukuyan, diskriminasyon sa pamamatikan ng pagbigay ng oportunidad na para sa mga kulang sa integrasyon ng grupo. Pangalawa, protective action. Ito ang tinatawag na resipong ng pagpupuwis sa isang sistema kung saan sa mga individual, sa mataas na makita ng bayad, mas malaking porsyento kanilang kita sa mga buwis na maaaring mapuno sa programang panlipunan. Ito ang tinatawag na protective action. Uli sir, ito po tinatawag na social justice. Ang social justice ay ito ang tinatawag na katarungan at lipunan sa aspekto sa sumaklaw ng etika, ng idea,
sa ilusang panlipunan. Ang pag-uunan ng matiyak kapantay sa pagpapilitan sa resulta. Ang lahat ay individual ay grupo. Sa isa, kapantay-pantay, ang equity ang tinatawag ay pakikilala sa mga individual, may iba-ibang aya at sa palalaan ng pagkukunan sa pagpipilitan bilang upang matiyak sa pantay sa resulta. Ang equity, ito ang tinatawag na ang pagtrato sa bawat individual o grupo. Ang nakapareho sa anuman ang kanilang mga pangailangan at panimulan. Ang pagtrato sa tinatawag na tinatwikan sa mga tao o kapansanan, tinatawag nila ay equity. Ang empowerment, ito ang nagbigay ng individual sa komunidad sa pagkalakas sa pagkukunan o pagpilitan upang maglaho sa proseso at paggawa ng disenyo sa kabutihan ng nilang mga buhay. Sa solidary ay ito ay inatawag na pag-iisa or kooperasyon sa pagtatuyot sa kapalitan ng individual ang grupo upang makamit ang karaniwan at layunin. Promoting the common goods refers to resources and services that benefit to entire society and accessible to everyone. Ibig sabihin, yung talks about resources, ito yung mga kagamitan para sa society na para mapapakinabangan yung lahat ng mga tao. And economists define common goods also known as rivalrous. Ibig sabihin, rivalrous is one person kung saan galing yung mga resources para sa society. For example, here in Zamboanga, si Mayor in Zamboanga, yung mga common goods or resources sa kanya galing para ma-diminish para sa society. Yung ano nga ba yung mga resources ito? Ito yung mga resources para sa mga tao. Ito yung examples: clean air and water. Ibig sabihin, sariwang hangin at malinis na tubig. And road system, yung sistema ng mga daan, kung paano ito road systems. Public safety services like police, fire, and paramedics, and also justice service. Ibig sabihin, yung sistema ng mga may hustisya. Ayun lang.